Drake's POV. Simula nung gabing kasal ni Celine ay marami na nagbago sa akin. Kasama ng nararamdaman ko kay Cassandra, sobrang ginulo ng misteryosang babae ang sistema ko. Naiinis ako dahil hindi ko talaga maalala ang mukha niya, dala ng kalasingan ko at dahil madilim din ang paligid. Ang alam ko lang ay kilala ko ng babae. Yun kasi ang naalala ko, ang tinawag niya akong kuya. Shit, sumasakit lang ang ulo ko kapag naalala ko. Hindi muna ako nagpakita kay Cassandra ng 1 linggo. Nasundan pa yun ng ilan pang mga linggo. Dahil naging abala ako sa negosyong pinapatayo sa Maynila. Katawang kong pinsan kong si Leonardo. Pero madalas akong naiiwan sa Maynila. May negosyo rin kasi itong bar kaya hindi rin niya ito maiwan ng matagal. Nalaman din namin na may kasintahan na ito at matagal na rin sila. Mas matanda ako sa kanya kaya kuya ang tawag niya sa akin. Sinasabihan ito ni tita na ipakilala na ang kasintahan niya sa pamilya namin. Pero ayaw pa daw niya dahil busy daw ito sa training. Malaki na rin ang pinagbago nito dahil dati napakababaero din ito. Katulad namin. Pauwi ako ngayon galing sa Maynila. Kasalukuyan akong nasa eroplano at nasa harapan ako banda ng mga flight attendant. Habang nagde-demo ang isang FA ay hindi ko maiwasang titigan siya. Nagtagpo ang mga mata namin at bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko. Napakaganda niya pero parang familiar sa akin. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya hanggang sa umiwas ito sa akin. Natapos na ito't umupo ito malapit sa akin kaya napagmasdan ko siya ng malapitan. Ang sexy niya at tangkad na babae. Alam ko na bata pa ito dahil halata sa mukha niya. Shit, tumigil ka Drix kung ano-anong nasa isip mo. Saway ko sa sarili. Pumikit ako't pilit kong inaalala ang mukha niya hanggang sa bigla na lang sumagi sa isipan ko ang kapitbahay ni Cassandra na si Mean. Tama, siya nga si Mean ang pinag-aral ni Cassandra. Ito yung lagi niyang kasama noon sa bake shop. Kaya pala she looks familiar to me. Alam kong mahiyain ito dahil hindi ito nagsasalita kapag nandoon ako sa shop dati at napakatahimik niya. Alam kong kilala niya ako pero pinili niyang hindi ako kausapin. Siguro dahil na rin hindi kami close. Ang laki na rin ang pinagbago niya. Kung sa bagay, 2 taon na ata ang lumipas. Hindi rin ako sigurado dahil kay Cassandra lang talagang atensyon ko palagi. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko at umidlip muna ako saglit. Hanggang sa lumapag ng eroplano dito sa Iloilo. Palabas na ako nang mahagip ng paningin ko si Mean. Nakita ko na umiwas ito ng tingin sa akin. Kaya dumiretso na lang ako sa sasakyan ko at nagmaneho pa uwi pero may tumutulak sa akin na bumalik ako para alokin siya. Kung sasabay ba siya sa akin. Umikot ako para balikan siya. Pinahinto ko sa mismong harapan niya ang sasakyan ko kasabay nun ibinaba kong bintana ng kotse. You're Mean, right? Cassandra's neighbor? Tanong ko sa kanya. Opo kuya. Nautal pa niya sagot sa akin. Ang sarap sa tenga ng boses niya. Ganon din kaya siya kapag nakasama ko siya sa isang kwarto? Tsk, tumigil ka. Alam mong nahihiya na sa'yo kung ano-ano pang pumapasok sa isip mo. Saway ko sa sarili ko. So, you are FA now. If you want, pwede kang sumabay sa akin. Pwede kitang idaan sa bahay niyo. Pupunta rin ako doon. Alok ko sa kanya. Huwag na po kuya, may hinihintay din po ako. Susundin po ako ng boyfriend ko. Thank you po sa pag-alok sa akin, aniya sa akin. Bigla na lang akong nainis sa sagot niya. Hindi ko kasi akalain na may boyfriend na to. Okay. Tanging sagot ko sa kanya sabay paharurot ng sasakyan ko. Masaya ako kanina pero bigla na lang umiba ang timpla ng mood ko. Kung tutuusin ay wala akong dapat na pakialam doon dahil sino ba ako pero nakaramdam na ako kagad ng selos. Sa inis ko hinampas kong manibela ko. Tumigil ka Drix, take na siya. Napapansin ko kanina na panay kausap ko na sa sarili ko. Delikado na naman ang puso ko nito dahil taken ang gusto ko. Dumiretso na lang ako sa Gomez Diner bago pumunta kay Cassandra. Pagkarating ko sa restaurant ay busy mga staff ko dahil marami na mga tao kaya nag-iba ng plano ko. Hindi na muna ako pupunta kay Cassandra. Tumulong muna ako sa kusina habang nagluluto ako ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Leonardo. Hello Leon, sagot ko sa phone ko. Hello kuya, can I order some foods? Dadaan ako na lang dyan mamaya-maya. Susundin ko pa kasi ang girlfriend ko, kakauwi lang kasi niya. Saad nito sa kabilang linya. Bakit hindi na lang kayo mag-dine in dito para makilala kong girlfriend mo? Sabi ko sa kanya.
Sorry kuya, pero limited lang ang time niya. I-take out na lang namin dahil gusto niya makasalong nanay niya at ayoko nang ipakilala sa'yo. Baka agawin mo pa? Just kidding kuya. Sige kuya, daanan ko na lang dyan. Thank you so much kuya. Bulalas nito sa kabilang linya. Nakuha pa talaga niya magbiro. Loko ka talaga. Okay sige, I'll prepare the food para pagdaanan mo, okay na? Masyado ka nagpapa-impress sa sunto-bibyanan mo. Pabirong sabi ko sa kanya. Dapat lang kuya. Okay kuya, you're the best talaga, bye. Matapos naming mag-usap ay nagluto na ako. Sakto lang nang matapos ako'y dumating na rin si Leon. Hey kuya, nakangiting sabi sa akin ni Leonardo habang papalapit sa akin. Here's the food Leon, where's your girlfriend? Bakit hindi mo kasama? Tanong ko sa kanya. She's in the car kuya, ayaw niya nang bumaba, pagod daw kasi siya sa biyahe. Hayaan mo next week ipapakilala ko siya sa inyo sa family gathering natin. Nakangiting sabi niya. Okay sige, asahan namin yan ha. Nakangiting sabi ko sa kanya. Masaya ako dahil nagiging seryoso na ito sa buhay niya. Sige kuya, I need to go now. Thanks for the food, bye. Paalam nito sa akin. You're welcome Leon. Ingat ka sa pagdadrive, paalala ko sa kanya. Of course kuya, kasama kong babe ko eh. Kaya hindi ako po pwedeng maging racer ngayon. Sagot niya habang palabas sa pintuan ng restaurant. Napangiti na lang ako sa pinsan ko. Sinilip ko pa sa bintana pero hindi ko makita dahil tinted ang sasakyan niya. Alam kong mahalaga sa pinsan kong girlfriend niya dahil todo ang effort na binibigay niya dito. Naalala ko tuloy si babe ko. Kailan ko kaya siya makikita? Bakit hindi man lang siya nagpakita sa akin? Bumalik na lang ulit ako sa kusina para magluto ng iba pang mga orders. Hapon na ako natapos kaya pumunta muna ako sa bahay nila Cassandra at nakita ko nandoon si Thor, ang ama ng kambal na sinusuy nitong asawa niya dahil nagmamatigas pa rin si Cassandra hanggang ngayon. Naintindihan ko naman dahil nasaktan ito. Nalaman ko rin na may ginawa ito at hindi alam ni Cassandra kaya lalo itong galit ngayon. Kamusta kayo babies ni Papa? Nakangiting tanong ko sa kambal na anak ni Cassandra. Papa kasi ang tawag nila sa akin. Niyakap nila ako tinalikan sa pisngi. Kaya binuhat ko sila at umupo kami sa couch. Ano, nahanap mo na ba yung babae? Tanong sa akin ni Cassandra. Hindi ko pa siya nahanap. Sagot ko sa kanya. Do you need help bro? Tanong sa akin ni Thor. No thanks bro. Tumatawang sagot ko sa kanya. Masama kasi kagad ang tingin ni Cassandra kay Thor at sa tingin ko, hindi pa sila okay. Pagkatapos kong kamustahin ng mga bata ay bala ko nang umuwi pero napatingin ako sa bahay nila Mean. Guys, I need to go. Paalam ko sa kanila. Naalala ko na dito na kami kumukuha ng pechay ngayon dahil magandang mga pananim nila. Gusto kong dumaan pero pinigilan kong aking sarili. Ayokong mailang siya sa akin kung sakaling nandyan siya. Naiilang nga siya kanina sa airport kaya hindi malabong mailang siya kapag nakita niya ako. Tumigil ka na Drix, sad ko sa sarili. Napahilamos ako ng muka dahil hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Nahihibang na talaga ako. Nagpasya na lang akong magmaneho pauwi sa kondo ko. Pero bago yon ay madadaanan kong hotel at wala sa loob kong tumigil ako saglit. Hindi muna ako bumaba. Aalis na sana ako pero parang may humihila sa akin na pumasok sa loob. Pumasok ako at binati ko ng mga staff namin. Good evening sir. Ngumiti lang ako sa kanila at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko alam kung anong humahatak sa akin para pumunta sa monitoring room. Parang gusto kong tignan ng CCTV nung gabing yon. Nais kong malaman kung may record pa ba ng gabing yon. Hindi ako matatahimik kung hindi ko masisilip ang CCTV. Habang naglalakad ako papunta sa monitoring room ay labis ang kabang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba o hahayaan ko na lang pero nanaigang kagustuhan ko. Natuklasin ng katotohanan. Malapit na ako at binati ako ng security guard namin. Good evening po Sir Drix. Good evening din manong dyan. Pwede niyo ba akong iwan muna at may nais lang akong i-check? Sabi ko sa kanya. Sige po sir, sa labas lang po kami. Tawagin niyo na lang po kami kapag may kailangan po kayo. Aniya sa akin. Sige po, salamat. Lumabas na sila at ako naman ay pumunta sa tapat ng computer para magsimulang hanapin ang CCTV footage nung araw ng kasal ni Claire. Medyo natagalan ako dahil medyo matagal na rin yon. Nang makita ko'y umayos ako ng upo, sinimulan ko itong panoorin at nainip ako, kaya fast forward ko na ito hanggang makarating sa footage ng mga around 7 p.m. Pinanood ko ito ng maigi,
May babaeng matangkad ang papasok sa lobby ng hotel. Nakadaras ito habang sa kabilang banda ay akong pasuray-suray ng lakad ko. Nakatalikod ang babae sa kamera, kaya likod lang niyang nakikita ko. Tumigil ang babae at halatang pinagmamasdan ako ilang sandali. Maagap niya akong inalalayan dahil muntikan na ako matumba kung hindi niya ako nasalo. Habang inaalalayan niya ako ay siguro tinatanong niya ako. Hindi lang ako sure kung nag-uusap ba kami. Pero ilang saglit lang ipinaupo niya muna ako at iniwan saglit para pumunta sa reception at sa pakiwari ko ay nag-book ito ng kwarto. Kitang-kita ko rin ang pag-abot sa kanya ng keycard ng receptionist namin. Bumalik ito sa akin at inakay ako ulit. Nakaramdam ako ng awa habang tinitingnan ko siya sa monitor dahil halatang hirap na hirap siya sa akin dahil malaking tao ako. Binaybay namin ang hallway papunta sa elevator kaya nilipat kong footage sa loob ng elevator. Pagbukas nito'y bumungad sa akin ang mukha ng babaeng hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang babaeng kanina pa, laman ng isipan ko. Si Mean. Malinaw ko nakikita ang maganda niyang mukha sa screen. Shit, hindi ko mapigilan ang sarili ko sabay hima sa batok ko. Si Mean nga ang kasama ko ng gabing iyon. Pinapatuloy ko ang panunood hanggang sa makarating kami. Inalalayan talaga niya ako habang naglalakad at ang pinakahuling footage ay ang pagpasok namin sa room at kasabay noon ang pagsara ng pinto. Shit, ano tong ginawa ko? Kaya ba nagulat ito kanina at halos hindi makatingin sa akin? Ani ko sa sarili, sabay hilamos ko sa mukha ko. Habang nakaupo ako ngayon ay unti-unting bumabalik ang eksena noong gabing iyon. Kung noon ay malabo ito ngayon, naman ay napakalinaw ko na itong naaalala. Ako pala talagang unang kumilos sa amin dahil pagbukas pa lang ng pinto ay hinalikan ko na siya kaagad. Hanggang sa humantong kami sa isang mainit na tagpo noong gabing iyon. Ngayon ay naalala ko pa yung eksenang pagpasok ko dahil napahiyaw ito, sabay patak na luha niya. Shit! Habang binabalikan ko mga nangyari sa gabing yon ay hindi ko mapigilan ang nasa pagitan. Sorry babe, alam kong nahirapan ka. Kinabukasan, ani ko sa isipan ko. Yun ang alaalang bumabalik sa akin ngayon. Pinahupa ko munang nararamdaman kong init bago ko lumabas sa silid at nagpaalam na sa kanila. Sige po Mang Jan, alis na po ako. Salamat po. Paalam ko sa guard namin. Sige po sir, ingat ho kayo. Nagmaneho ako pa uwi sa kondo ko. Pagkadating ko doon ay kumuha ako kaagad ng alak at inungga ko to. Nalasahan kong pait at anghang sa lalamunan ko pero hindi ko yun alintana dahil ipinagpatuloy kong iniinom ang alak. Paano kita makakasama babe kung may boyfriend ka na? Kailangan kong alamin kung totoong sinasabi niya na may kasintahan na siya. Kung minahal ko si Cassandra noon ay ngayon nararamdaman kong mababaliw na ako sa pag-ibig. Gagawin kong lahat, mapasakin ka lang Mean. Kailangan ko pag-isipan ng lahat ng mga desisyon ko sa ngayon. Iisipin ko na muna kung paano ko siya makakausap. Habang iniisip ko na makakausap ko to'y, napapangiti na kagad ako. Namimiss ko ng labi niya pero biglang sumagi sa isipan ko. Ang posibilidad na hinalikan to ng boyfriend niya. Kaya uminit biglang ulo ko at naikuyom kong kamao ko. Sa inis at nagsiselos talaga ako. Nakailang bote na rin ako ng alak bago ako tumigil at nagpa siyang matulog na. May pasok pa ako sa Gomez bukas at alam ko na maraming tao dahil linggo. Mean's POV. Habang hinihintay ko si Leon ay pinagmamasdan ko si Drix mula dito sa loob ng sasakyan. Bigla na lang tumitibok na mabilis ang puso ko habang pinagmamasdan ko siya. Mean, tumigil ka na sa kahibangan mo, saway ko sa sarili ko. Hanggang sa lumabas na si Leon ay nakita ko na sumilip si Drix sa bintana. Medyo nakakunot pang noon niya pero gwapo pa rin siya. Ito na naman ako at pinupuri ko pa siya. Mas gwapo si Leonardo doon, yan ang itatak mo sa isipan mo Mean. Kausap ko sa sarili habang hinihintay ko na makarating si Leonardo dito. Sumakay na si Leon sa driver's seat habang may ngiti sa labi. Halatang masaya talaga siya. Let's go na bebe, hinihintay na tayo ni inay. At you know what, the food is free. Nilibre na ni kuya dahil sabi ko para sa girlfriend ko na maganda. Nakangiting kwento niya sa akin. Ano ka ba mahal? Sana binayaran mo, nakakahiya naman at talagang binola mo pa ako alam ko naman na maganda ako. Pagbibiro ko rin sa kanya. Hayaan mo na siya bebe, wala pa ito sa 1/4 ng kayamanan ni kuya. Remind lang kita bebe na next week ng family gathering namin. At isasama kita, siguro naman this time hindi ka natatanggi sa akin. Bulalas niya. Okay po mahal.
Nakangiting sagot ko sa kanya kahit nasa loob ko'y kabado ako. Baka kasi nandun si Drix pero sigurado naman ako nandun ito. Nakarating na kami sa bahay at niyakap ako kagad ni inay. Ganon din ako dahil na-miss ko talaga siya ng sobra. Masaya naming pinagsaluhan, ang masarap na pagkain na kahain at syempre, dahil din siguro luto ito ni Drix. Kung sa bagay, masarap naman talaga siya, este yung niluto niya. Hindi ko maiwasang mamula sa mga naisip kong kalokohan. Nabigla pa ako dahil tinanong ako ni Leon. Are you okay, baby? Your face is so red. Do you have an allergy? Nag-aalalang tanong ni Leonardo sa akin. I'm fine, mahal. Don't mind me. Masarap kasi itong pagkain. Ganito kasi ako kapag nasasarapan at kapag enjoy ako sa kinakain kong pagkain. Paliwanag ko sa kanya. Akala ko na paano ka na. Nag-alala ko. Sabi nito sabay kurot sa pisngi ko. Ganyan siya kapag natutuwa siya, Leon, kaya masanay ka na. Dagdag pa ni inay. Now I know. Nakangiting sabi ni Leonardo. Masayang natapos ang tanghalian namin at nanatili muna ako sa bahay ng 1 oras. Bago ulit ako bumalik sa airport at hinatid ako ulit ni Leonardo. Bye bebe, I love you. Sabi niya sa akin na tinilikan ako sa lobby. Bye mahal, ingat ka. Bumaba na ako sa kotse at pumasok na sa airport. Nag-aayos ako ng sarili kasama ang mga katrabaho ko. Masaya silang nagkakwentuhan habang ako'y tahimik lang. Nung unay, hindi ko alam ang pinag-uusapan nila pero nang banggitin nilang pangalan ni Dix ay hindi ko maiwasan tumaas ang isang kilay ko dahil pinagnanasaan nila to. Hey girl, nakita mo ba yung hot passenger natin kanina? Nalaman ko na sikat pala siyang chef dito sa Iloilo. Kinikilig na sabi ng isa kong kasamahan. You're right girl, super hot niya't nalaman kong single pa siya. Dagdag naman na sabi ng isa ko pang kasama. Kung ako yayayain niya, hindi ako magdadalawang isip na pumayag kaagad. Hot at yummy kasi siya. Rawr! Malanding sabi pa nito. Yummy talaga siya, natikman ko na nga eh. Sabat ko sa isipan ko habang nakangiti ako. Super girly! Sabay-sabay silang tumili kaya sa inis ko'y sumabat na ako. Naku girls, wala na kayong pag-asa doon dahil may niligawan na yun, sabi ko sa kanila. Bakit Mian, kilala mo ba si Chef? Tanong nila sa akin. Oo, nililigawan niya yung ate ko. Sagot ko naman sa kanila. Ay, sayang naman. Akala ko talaga single shot available, hindi na pala. Move on na lang tayo girls. Nag-iinarte pa ito na may paiyak effect pa silang nalalaman. Kaya napairap ako bigla, buti naman at nanahimik na sila hanggang sa sumakay ulit kami sa eroplano pabalik sa Maynila. Sana talaga hindi ko na makita si Drix dahil kinakabahan na ako tuwing nasa paligid siya. Naging maayos ang biyahe namin pabalik sa Maynila. Pasalamat din ako dahil hindi ako ginulo at kinulit ng mga kasamahan kong tungkol kay Drix. Pagkalapag namin sa airport ay dumiretso na ako sa apartment ko para magpahinga. Binuksan ko na rin ang social media ko para stalk si Drix pero hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa pero heto ako ngayon na tinitignan ang profile niya. Hindi ko mapigilan ang sarili ko dahil ang katawan ko mismong kusang gumagawa ng mga bagay na hindi dapat. Wah! Nagulat ako nang biglang may friend request sa akin. Nang tignan ko'y si Drix ng lalaking mata ko dahil hindi ako makapaniwala. Totoo ba to? Bakit? Naguguluhang tanong ko. Napaupo pa ako sa kama ko't panailapag ko ng phone ko sa kama. Sabay dampot ulit. Hanggang sa paulit-ulit ko tong ginawa. Ano bang dapat kong gawin? I-accept ko ba o decline? Hay, nakakainis naman. Wala sa sariling bulalas ko. Kung i-accept ko naman, wala naman sigurong masama. At kung hindi naman baka ano pang isipin niya. Baka sabihin niya snob ako. Bakit kasi nag-friend request pa siya? Ano bang trip niya ngayon? Nagtatalo tuloy ang puso't isipan ko kung anong dapat kong gawin. Pero sa huli ay pinindot kong confirm. Naisip ko na wala naman siguro to. Masyado ko lang sigurong binigyan ng ibang kahulugan ng mga bagay. Ipinagpatuloy kong pag-scroll ng newsfeed ko hanggang sa makita kong post niya 5 minutes ago. Malabong picture na talatang naka-edit to sabay may caption na, Finally, I found her. May puso pa sa dulo, ang sweet naman niya. Pero bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko sa nabasa ko. Napaisip ako sa caption niya. Sino bang tinutukoy niya? May bago na ba tong iniibig? Kasi nalaman kong bumalik ng asawa ni Ate Cassandra at nilinaw niya kay Drix na hanggang kaibigan lang sila. Posible kaya na may bago itong natitipuhan? Ang bilis naman niya mag-move on. Hay, bahala siya. Buhay naman niya yan. Kibit balikat kong sabi.
Tinawagan ko na lang si Leon pero hindi nito sinasagot. Siguro nasa bar ito ngayon dahil gabi na rin. Araw-araw pa rin kasi itong pumapasok sa bar. Natulog na lang ako at nagpadala na lang ako ng mensahe kay Leonardo. Me, good night mahal, ingat ka palagi. I love you. Kinabukasan ay pumasok na ako ulit sa trabaho. Ang schedule ko'y Manila to Cebu. Mabilis lumipas ang mga araw at sa loob ng isang linggo ay hindi na ako bumiyahe ulit papunta sa Iloilo. Bukas ay simula na ng day off ko. Meron akong 1 week na pahinga dahil nag-straight flights ako noong nakaraan. Sa susunod naman na araw ay pupunta ako sa family gathering nila Leon. Sinabi ko rin ang araw ng uwi ko at sabi niya, susundin niya ako sa airport. Palabas ako ngayon sa airport at kasabay kong mga katrabaho ko. Natanaw ko na sa hindi kalayuan ng kasintahan kong si Leon. Naglalakad ito palapit sa akin. Habang nasa tabi ko'y nagbubulungan at kinikilig dahil sino ba naman ang hindi mabibighani sa boyfriend ko? Lahi sila ng mga gwapo. Ang gwapo niya! Rinig kong bulong ng katabi ko. Ako naman ay ngumiti sa boyfriend ko. Noong nasa harapan ko na siya, hinalikan niya ako sa labi at sabay yakap sa akin. Ang magandang ngiti ng mga kasama ko ay bigla na lang nalusaw at isa-isa silang nagpaalam sa akin. I love you, bebe. Bulong niya sa tenga ko. I love you too, mahal. Sagot ko sa kanya. Let's go na, saad niya sa akin. Ngumiti naman ako sa kanya. Siya nang naghila ng luggage ko. Naglakad na kami pupunta sa kotse niya at ihatid lang niya ako pauwi dahil may kailangan daw siyang puntahan. Pagkarating ko sa bahay ay wala si inay kaya nagtaka ako. Nakapasok naman ako dahil meron akong susi. Pumasok ako sa silid ko at inalis kong makeup ko at nagsuot ako ng sandot cotton short kaya litaw na litaw ang makinis kong legs. Lumabas ako sa bahay at pumunta ako sa bahay nila Ate Cassandra. Hindi ako nagkamali dahil nandoon si inay. Umuwi rin galing sa Maynila sila Ate Cassandra kasama si Kuya Thor. Naging maayos ng relasyon nila pero ilang araw lang sila dito dahil kailangan ulit nilang bumalik doon. Nasa Maynila kasi ang negosyo ni Kuya. Milyonaryo pala to. Nang pumasok ako ay sinalubong ako ng mga bata. Hello sa mga inaanak ni Tita Ninang. Nakangiting sabi ko sa kambal. Hinalikan ko sila isa-isa tapos sinagmano ako kay inay at kay Tita Nelia. Anak, ang aga mong nakauwi. Sabi ni inay habang nakangiti sa akin. Napaaga pong flight ko, nay. Sagot ko sa kanya. Akmang uupo ako nang biglang lumabas galing sa kusina si Drix na may dalang merienda. Nagkatinginan na naman kami at eto naman ang pasaway kong puso, ang lakas na naman ng tibok niya. Pakiramdam ko hindi ako makahinga. Akong unang kumala sa titigan namin. Ayaw ko nang ipahalata sa kanila na may nililihim ako. Umupo ako at nagulat ako dahil magkatabi kami sa sofa. Sa tabi ko na lang kasi ang bakante kaya doon din ito umupo. Pakiramdam ko'y masikip ang kinaupuan ko kahit na maluwag naman. Tumusok ito ng saging na sabat inabot sa akin. Ako naman ay nag-alangan pang kunin ang binibigay niya. Pero tinanggap ko na rin kasi ngumiti ito sa akin at lumitaw ang magaganda niya mga ngipin. Nakakahiya rin dahil baka mangawit pa siya. Wala nang nahulog na naman ang puso ko at hindi ko alam kung may sasaluban ito. Napapansin ko rin na panay ang tingin niya sa legs ko. Kaya medyo nailang ako bigla. Kitang-kita ko rin ang paglunok niya kahit wala naman itong kinakain. Hinahayaan ko na lang siya at nagsimula na akong kumain. Nang tanungin ako bigla ni tita. Kamusta naman ang maganda naming flight attendant? Tanong sa akin ni Tita Nelia. Okay naman po ako tita. Nung nakaraan po'y Manila to Cebu po ang flight ko. Masaya naman po ako. Nakangiting sagot ko habang patuloy sa panguya ng saging na nilaga. Kailan ang balak niyong magsama ng boyfriend mo? Matagal na kayo hindi ba? Pahabol pa niyang tanong. Ano ka ba tita? Bata pa si Mean. Enjoy muna niyang trabaho niya di ba Mean? Maagap na sabi ni Ate Cassandra. Ako naman Nelia ay walang problema sa akin. Mabait na batang kasintahan ni Mean. Magalang din ito. Si inay naman na nagsalita ngayon. Mabuti naman kung ganoon. Nakangiting wika ni Tita Nelia. Tumingin ako sa katabi ko at nakita kong pagtiimbagang niya kahit hindi ko na alam kung bakit. Naku tita, wala pa po yun sa plano namin. Balak po naming magsama kapag ready na kami. Sagot ko kay tita. Nakita kong pagkuyom ng kamay niya sabay tayo. Cassandra, I need to go now. May important pa akong gagawin. Sige po nay, tita, alis na po ako. Mauna na rin ako bro. Paalam nito kay Thor. Sige bro, bilis-bilisan mo't baka maunahan ka pa ng iba. Pahabol ni kuya sa kanya. Don't worry bro, namarkahan ko na siya kaya akin na lang siya. Nakangising sagot niya kay Kuya Thor. Sige Drix, ingat ka.
Sabi ng dalawang matanda. Hindi ko sila maintindihan pero nang tumingin ako kay Ate Cassandra ay sumilay ang kakaibang ngiti sa labi niya. Kaya lalo akong nagtaka sa kanila. Lumabas na ito sa bahay at kita kong lumingon ito sa direksyon ko. At diretso ang tingin sa akin dahil katapat ko lang ang bintana. Hindi ko na naman siya maintindihan dahil ngumiti na naman ito sa akin. Ngiti na naging dahilan ng mga nagkakarerahan sa loob ng puso ko. Ngayon ko rin naalala ang tawag niya kay Inay. Tama ba ako ng pagkarinig? Inay ang tawag niya rito? Tumigil ka, Mean. Saway ko sa sarili ko. Okay ka lang ba, Mean? Biglang tanong sa akin ni ate. Ha? Wala sa sariling sagot ko kay Ate Cassandra. Ang sabi ko kung okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. Ay, okay naman ako ate. Sagot ko kay ate sabay ngiti. Ngumiti naman ito sa akin. Natapos ang merienda at umuwi na kami ni Inay sa bahay. Kasalukuyan ako naghahanap ng damit na isusuot ko bukas ng gabi. Nais ko maging presentable sa harapan ng mga Gomez. Kailangan kong kumilos ng normal dahil nag-iibang galaw ng katawan ko kapag nasa paligid ko si Drix. Lahat sa akin ay kaya niyang baguhin pati ng tibok ng puso ko. Muli na naman niyang binubuhay ang damdamin na matagal ko nang binaon. Natatakot na ako ngayon pa lang sa kakahantungan ng sekreto naming dalawa. Higit na natatakot-takot na sasaktan para sa boyfriend ko na walang ibang ginawa kung hindi mahalin ako. Sabi ko noon ay siya lang pero ngayon naguguluhan na ako. Kailangan ko nang alisin sa sistema ko si Drix. Mas maaga ay mas mabuti. Ano ang gagawin ni Drix ngayong kilala na niya ang babaeng nakasiping niya? Ano ang gagawin ni Mean ngayong naguguluhan ng puso niya? Magawa kaya niyang tikisin ang nararamdaman niya para kay Drix? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.